The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his paths." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance. And do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now, the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Monsignor Bong Lo, at sa inyo pong lahat, magandang gabi po. As a baptized, as a Catholic, we are obliged or we are responsible for three things. That is to preach the gospel, to worship the Lord, and to serve the poor. Meron po tayong tatlong tungkulin bilang isang binyagan. Ang sambahin ang Diyos, ang ipahayag ang mabuting balita, at paglingkuran ang mahihirap. The first reading reminds us that God will judge the poor with justice. It means He will give to the poor what is due. If we have neglected the poor, then we will be held accountable. We will be held accountable. We have responsibility over our poor brothers and sisters. May nakikita po kayo dyan mga bag, basket sa likod, balde, ano po. In a little way, this parish is doing something for the poor. It is not our role to make the poor rich, but see to it that they are not neglected.
Justice means to give what is due. To give what is due. Ang higit na meron ay higit na inaasahan. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga po ang ikalawang linggo ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin sa ating mga obligasyon bilang isang mananampalataya. Ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala sa atin ng ating mga kaligtasan ay nababase sa ating mga ginagawa. Madali lang ang magdasal, ngunit huhusgahan tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Uhusgahan tayo tungkol sa ating paggawa sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting Kristiyano ay hindi lang yung marunong magdasal, kundi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Maganda pong pagtuunan ng pansin ito. At madalas ko po itong sinasabi. Hindi mo tungkulin o hindi mo kayang gampanan na payamanin ang mahihirap, pero sana hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kahirapan. Hindi mo kayang gawin na pagalingin ang may sakit, pero harinawa, hindi ikaw ang dahilan ng kanilang pagkakasakit. Hindi mo kayang gawing pasayahin ang ibang tao, pero harinawa, hindi ikaw ang dahilan ng kanilang kalungkutan. Mga minamahal na mga kapatid, lahat tayo ay merong magagawa. Ang sabi nga po ni St. John of the Cross, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. There's only one question, how much love you have given. How much love you have given. And we all know from the Gospel of Matthew, it says, the love is measured by giving food to the hungry, giving drink to the thirsty, giving cloth to the naked, welcoming strangers, visiting the sick, visiting those in prison, and bury the dead. We call it the corporal works of mercy. Inaasahan sa atin bilang isang mananampalataya ang gawin ang mga ito. Ano po ang sinasabi sa Ebanghelyo? Sabi nga, kailangang ihanda natin ang ating mga sarili, hindi lamang sa pagdating ng Diyos, kundi ang ating pagbabalik sa Diyos. Merong tatlong pagdating ayon kay Saint Bernard of Clairvaux. 3 Advents. The first Advent was the birth of the Messiah. The second Advent is the Judgment Day. And the third Advent is the Advent or the coming in between. Hindi na tayo nag-aantay ng bagong Mesiyas. Hindi na tayo nag-aantay ng kapanganakan ng Mesiyas sapagkat dumating na yon. Ang inaantayin natin ay ang pagbabalik, ang kanyang paghuhusga. At marahil, bago dumating iyon, patay na tayo. Patay na tayo. Anong meron? Yung pagdating sa pag-itan. At yan ang pinakamahirap. Na kung saan, may kanya-kanya tayong panahon na aalis sa mundong ito.
Palagi ko po itong binibiro sapagkat minsan nagmisa ako sa patay. Iyakan ng iyakan. Pagkatapos ng misa, sabi nung nanay, sana Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman po? Para wala nang iyak ang ganito. Sabi ko sa nanay, sabi ko, hindi po maganda yun, hindi maganda. Bakit naman, Father? Inimbitahan nyo lang ako magmisa, isasama nyo na ako. Hindi po ba, ano? Hindi naman makatao yun. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Alam nga naman sabay-sabay tayong dumating. Aalis, di po ba, ano? Siyempre, ladies first. Una yung mga babae, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga, life is only 70, 80 for those who are strong. Even though some people live longer, no one stayed forever. As Saint Augustine have said, anyone who is born eventually will die. Anyone who has a beginning has an end. Kaya ako po ay magsi-64 na next year. Kung makaka-80 ako, 16 years na lang ako. 16 years na lang. Yung 64, ang iksi-iksi, ang bilis-bilis. Yung pa kayang 16 years, di po ba, ano? Kaya pag tinitingnan ko sa mukha ko sa salamin, sinasabi ko, 16 years na lang, 16 years na lang. Di ba, no? Maganda yun. Naghahanda ka. Sabi nga sa aming kaparian, sa aming mga meeting, sabi nung in charge ng health program, sabi, pwede ba mga pare, bago kayo mamatay, bago kayo maghingalo, magbili na kayo. Ano bang gusto nyo? Kahon o garapon? Di po ba? Ano? Gusto nyo bang kabaong o cremated? Para yung mga gagawa ng inyong lamay, alam na kung anong gagawin. Di po ba? Ano? Meron po kaming lalagyan, columbarium sa seminaryo na minsan nagbibiroan kami ni Monsignor Bong kung sino magkakatabi. Ano po? Dapat tayong tatlo. Huwag kang tataba kasi sisikip tayo. Di ba ba? Ano? Dapat magsisusukat lang. Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin yan pwedeng iwasan. Darating tayo dyan. Di po ba? Pero tingnan niyo po mukhang ito. Kung ito po ay 16 years na lang, kita ko po mga mukha ninyo. Mas malapit na po kayo. Aba, anong balak ninyo? Di po ba, ano? Hanggang ngayon ba, nakikipag-away pa kayo? Habang ngayon ba, hindi pa kayo nakikipagkasundo? Habang ngayon ba, yung mga may utang sa inyo, hindi pa rin ba nagbabayad? Di ba? Maghanda kayo. Sabi nga ni Bishop Sok, ipaghanda mo ang iyong lamay sapagkat yan ang natatanging gagawin mo na kung saan ang mga tao ay sisilipin ka nang wala kang ginagawa. Ang iyong lamay, ang tawag niya, the greatest performance. Nakahiga ka lang ganyan. Naku, pipilahan ka, titingnan ka. Di po ba? At hindi lahat na pumupunta sa lamay, nagdadasal. Alam ko yan. Yung mga sumisilip dyan, ang sasabihin niyan, ang pangit ng makeup. Mag-ayos kayo. Di po ba? Ano? Hindi kayo pwedeng magtipid. Di ba? Mahirap yung gastos na gastos kayo sa lupang ito, tapos madamot kayo. Hindi kayo nag-iwan man lamang para sa inyong lamay. Titipiring kayo na kamag-anak ninyo. Sabi, Father, gusto ko parang natutulog lang. Magpa-picture kayo mamaya para mayroong kokopyahan. Di po ba? Ano? Kung nakanganga kayo, di nakanganga kayo sa lamay ninyo. Di po ba? Nakikiraan lang tayo. At mahalaga na tayo po ay
naghahanda. Tatlong bagay uli sa Adbyento. Naghahanda, nag-aantay. Ano po? At sabi nga, ano bang tawag sa anticipate? We wait, we prepare, and we anticipate. Ano po? Tinitingnan na natin ano ang pwedeng hindi mangyari, ano ang pwedeng mangyari. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito, nagkaroon po ng kumpisalan ang parokyang ito at maganda pong samantalahin natin ang mga araw ng kumpisal sa panahon ng Adbyento. The best way to prepare is to go to confession. Inaamin ko po sa inyo, mas madaling magpakumpisal sa mga bata ngayon kumpara sa matatanda. Bakit? At least yung mga bata, nagsasabi ng totoo. Yung matatanda, nangungumpisal na, nagsisinungaling pa. Ano po? Ang hirap ng ganon. Sabi nung isang nangungumpisal, "Bless me, Father, for I have sinned." Ano pong kasalanan nyo? Wala po akong kasalanan. Sabi ko, "Nanay, yan ang kasalanan nyo. Sinungaling kayo." Ano po? Ang sasabihin, kasalanan ng asawa, kasalanan ng katulong, kasalanan ng anak. Kasalanan natin. Kaya nga po napagalitan ni Juan Bautista ang mga Pariseo at Saduceo. Bakit? Feeling nila makakapasok ka sa langit sa padasal-dasal, makakapasok ka sa langit sa pasunod-sunod, na hindi mo ginagawa ang tungkulin sa mahihirap, hindi mo ginagawa ang pagpapahayag ng mabuting balita, nakakalimutan mo na sambahin ang Diyos na dahilan ng ating mga pagkatao. Mga minamahal na mga kapatid, dumating na ang Diyos. Sa Adbyentong mga darating, tayo na ang papunta sa Diyos. Hari nawa, handa tayo. Hari nawa, naghahanda tayo. Di po ba, na? Maganda pong pagtunan ng pansin yun. Hari nawa, handa tayo. Hari nawa, naghahanda tayo. Amen. Again, my brothers and sisters, do not forget our three obligations: to worship God, to preach the gospel, and to serve the poor. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord.